Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang totoo niyan po, meron akong ibang kwentong nakahanda. Ngunit pagbukas ko kahapon ng email, nakita ko itong padala sa akin ni Mayor Pablito. Update niya ito tungkol sa kanilang kwento ng kanyang anak na si Sindong. Kung natatandaan nyo yung beauty parlor ni Mayor, ito pa nga rin ang ating title ngayon. Na-publish siya dito sa ating channel nung isang taon, January din. Natanggap ko actually yung email December 2023 at na-publish ko January 2024. Yung full episode na i-publish ko mid-February. Sa mga hindi po nakapakinig nito, yung mga bago nating kasama, pakiclick nyo po ang link para makumpleto ang istorya kung bakit ganito si Mayor Pablito dito sa ating kwentong ibabahagi ngayon. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Alam niyo po, talagang excited ako. Hindi ako makapaghintay ng araw para magpadala sa iyo ng email at ibalita ang magandang pangyayari sa relasyon namin ng anak kong si Sindong. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang mga naganap mula noong magpadala ako sa iyo ng aking kwento. Tito Makoy, kung natatandaan mo, doon sa unang pinadala ko sa iyo ay birthday ko noon. Sa kabila ng aking pakiusap na dumating si Sindong, hindi siya dumating at umiyak nga ako noong mag-alisa na ang mga bisita. Buhat noon, Tito Makoy, narinig ko rin sa iyo, hindi talaga ako sumuko. Kung nakailang pabalik-balik ako sa kanyang barbershop. Ngunit yung pabalik-balik ko na iyon talagang hindi nakikipag-usap sa akin. Yung si Sindong. Pinapatuloy ako, pinapaupo, tapos pinaghahandaan din ng merienda kung hapon akong bumibisita. Kung umaga naman at dito ako inaabot ng pananghalian, magkakaharap kaming kumakain ng pananghalian sa silid pahingahan ng kanyang barbershop. Si Sindong kasama ang kanyang lola at yung lalaking kaibigan niya na matagal ko nang pinaghihinalaang karelasyon ni Sindong. Kasi palaging magkasama ang dalawa. Kung natatandaan mo, Tito Makoy, nung bumisita nga ako, nadatnan ko pang nakaunan itong si Sindong. Subalit, Tito Makoy, hindi yan problema sa akin. Sa kabila ng magkakaharap kaming kumakain, ang tanging nakikipag-usap lang sa akin ay ang lola ni Sindong at ang kanyang kaibigan. Subalit, Tito Makoy, paminsan-minsan naman, pinapagupitan ako ni Sindong sa kanyang mga barbero. Maging ang mga barbero nga naman, dahil siguro sa alam nilang dati akong alkalde at tatay ako ni Sindong, minsan kahit na hindi sinasabihan ni Sindong, sila na ang nagkukusang gupitan ako. Ang anak ko namang si Samuel madalas ring bumibisita kay Sindong at ayon nga kay Samuel, magandang palagi ang pag-uusap nilang dalawa. Maganda ang pagtanggap sa kanya. Minsan nga raw napapainom pa silang magkapatid, ngunit kontrolado lang kasi magmamaniho pa pauwi si Samuel. Sa mga nangyayaring itong, Tito Makoy, pakiramdam ko kahit papaano umuusad ang relasyon naming mag-ama. December 8, kapistahan sa aming bayan. Immaculate Conception kasi ang patron ng bayan namin. Siyempre, Tito Makoy, kailangan kong maghanda kasi darating at magpupuntahan ang mga dating leader ko at supporters buhat sa mga barangay. Maging ang mga kaibigan kong politiko, yung mga retirado ng kagaya ko at yung mga aktibo pa. Sa aming mga pagkikwentuhan, hindi rin maiwasang maitanong nila sa akin si Sindong. Matapos kasi yung naudlot kong announcement noong birthday ko, alam nyo na po, Tito Makoy, ang chismis kung paano kumalat. Kasing bilis ng pagkalat ng COVID. Naku, hayaan nyo, sana nga dumating yung anak ko ngayon kasi pinasabihan ko yon kay Samuel na pumunta rito. Sana nga dumating siya at ipapakilala ko siya sa inyo. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa kanila na matamlay kasi sa tingin ko
hindi na naman ito sisipot. Ganoon pa man, meron akong espesyal na alak na inihanda. Pag dumating si Sindong, bubuksan ko ito at ipapainom ko dito sa aking mga bisita. Gaya ng kinakatakutan ko, Tito Makoy, hindi na naman sumipot si Sindong. Bagamat inaasahan ko na ito, subalit sa sobrang lungkot na aking naramdaman, para akong nilagnat noong sumunod na araw. Ngunit dahil nga meron pang dumating na mga bisita noong segunda dia ng kapistahan, kinakailangan kong pakiharapan sila kasi mga bisita ko. Yung pangatlong araw nga, Tito Makoy, hindi na talaga nakatiis ang anak kong babaeng si Alisa. Pinakiusapan niya na ang isa ko pang anak na si Simeon na dalhin daw ako sa ospital sa lungsod para pa-check upan. Tito Makoy, ito nga palang si Simeon, ito yung anak kong dinala ko sa rehabilitation center kasi naging drug dependent ito. Simeon, dalhin mo nga yan si Papa sa ospital para matingnan ng mga manggagamot. Laging matamlay at tila laging may sakit. Yan kasi gagawa-gawa ng kalokohan, hindi kayang panindigan. Ngayong dinededma ng anak, nagkakasakit. Alam niyo, maging ako rin na dahil babae ako, kung ipapakilala akong labandera, magiging labandera na lang talaga ako forever. Hindi ako magiging mayor's daughter kahit kailan. Yan, Tito Makoy, ang pagpaparinig sa akin ng anak kong babae. Walang iya, Tito Makoy. Ganyan ang kanyang sinasabi, pero ewan ko lang kung noon siguro ipinakilala ko sa kanilang anak ko si Sindong. Hindi ko alam kung ano ang kanilang gagawin at kung paano nila pakikitunguhan. Yung hindi pa matured ang kanilang pag-iisip. At pagdating nga namin ng anak ko sa ospital, ayon sa mga manggagamot, lahat naman walang problema sa akin. Hindi ko lang talaga alam, Tito Makoy, ang aking pakiramdam, basta para akong may lagnat na wala naman. Wala ako sa kondisyon. Noong nag-umpisa na ang simbang gabi, muli ko na namang sinabihan ang anak kong si Samuel na kumbinsihin si Sindong. Kahit saglit lang, pumunta man lang sa bahay sa Pasko. Sinunod naman ito ng anak ko. Noong 24 nga ng Disyembre, sa pagsalubong namin sa Pasko, hating gabi na naghihintay pa rin ako kay Sindong na dumating. Ewan ko ba, Tito Makoy, bakit ganitong ganito ang aking pagnanais na makita kong tumuntong sa bahay ko itong si Sindong. Hating gabi na patuloy akong naghihintay, ngunit hindi siya dumating. Naidlip nga ako noong madaling araw na. Alam mo, Tito Makoy, nakatulog ako yung para lang pagtulog ng isang manok. Kasi maagang maaga, merong nagdatingan na mga bisita. Ang iba mga namamasko at ang iba naman nagdadala sa akin ng regalo. Ito yung mga inaanak ko na ang totoo niyan, Tito Makoy. Karamihan sa kanila hindi ko kilala at hindi ko na matandaan. Ngunit maigi ito kasi kahit papaano, nalilibang ako sa pakikipag-usap sa kanilang lahat. Tuloy, kinailangan kong sabihan ang aming mga kasambahay na magluto ng maraming pagkain para sa pananghalian kasi maraming tao sa bahay. Hindi ko rin natiis na kulitin si Samuel para tawagan si Sindong. Kumbinsihin ito at pakiusapan na kahit saglit lang talaga pumunta man lang at makita ko sa bahay. Ngunit, Tito Makoy, ang sagot sa akin ng aking anak na si Samuel, ay naku naman pa, alam niyo po, pagod na ako. Hayaan mo na lang kaya. Alam mo, kung gustong pumunta yun, pupunta yun rito kahit na hindi mo sabihan. Kung ayaw, kahit pa siguro lahat na may cellphone dito sa bayan natin, patawagin mo sa kanya, walang silbi yan, hindi yan pupunta rito. Kaya, hayaan mo na lang. Ayan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Samuel. Alam niyo po na inis ako sa sinabi ng anak ko, ngunit hindi na lang ako umimik. Nung oras ng pananghalian, nasa likod bahay namin kami nakapwesto. Habang kumakain, masaya akong nakikipaghuntahan sa mga bisita. Kahit papaano, Tito Makoy, naiibsa ng aking kalungkutan sa hindi pagsipot kagabi ni Sindong. Ako, Tito Makoy, nakaupo nakatalikod sa aming bahay.
Ang mga bisita ko nakaharap sa akin at nakaharap sa bahay namin. Napapansin ko yung mga nakaharap sa akin na tila merong nakikitang kakaibang bagay sa likuran ko. Kasi tila bigla silang nagugulat, pagkatapos bigla na lang napapangiti at bumabalik sa dating kondisyon, nakatingin muli sa akin habang nakikipag-usap. Makalipas nga ang ilang sandali dito Makoy, hindi ko na talaga natiis, napilitan na rin akong lumingon para alamin kung ano ba talaga ang tinitingnan ng mga ito. Sindong? Anak? Anak! Salamat anak at dumating ka anak. Salamat! Salamat anak! Yan Tito Makoy ang nabigkas ko nang makita ko si Sindong na nakatayo sa aking likuran. Yumakap kaagad ako sa kanya at hindi ako makapaniwalang narito ngayon ang anak ko. Kaya naman ibinigay ko sa kanya ang pinakamahigpit na yakap ng isang ama sa anak. Tuwang-tuwa ako Tito Makoy, ngunit hindi ko maiwasan na maluha sa kasiyahang aking nararamdaman na sa wakas pinagbigyan ni Sindong ang aking kahilingan. Yung mga kaharap kong kumakain na patigil itong bagya, binibidyohan at nililitrato kaming mag-ama. Yumakap din sa akin si Sindong, ngunit ang pakiramdam ko Tito Makoy, sapilitan lang ang kanyang pagyakap, hindi kasing higpit ng yakap na ibinigay ko sa kanya. Maging ang kanyang ngiti parang pilit din lang, maaaring dahil nga nasa harap kami ng aking mga bisita. Ganoon pa man Tito Makoy, kakaibang kasiyahan na ang hatid nito sa akin. Alam niyo po, hindi ko nga natapos ang aking pagkain ng pananghalian. Tito Makoy, yung masaya ka na hindi mo magawang lumunok ng pagkain, bigla kang nabusog, biglang lumilipad ang utak mo. Ganitong ganito ang pakiramdam ko, hyper na hyper ako. Mga kasama, ito nga pala ang isa ko pang anak, si Sindong. Hindi nyo pa siya kilala. Ito Tito Makoy ang pagpapakilala ko kay Sindong sa mga kaharap ko. Nagtayuan silang lahat at nakipagkamayan kay Sindong. Pagkatapos ko siyang maipakilala, nagpaalam itong si Sindong, pumasok sa bahay. Ang totoo niyan Tito Makoy, pinapaupo ko sana ito para kumain ng pananghalian kaharap namin. Ngunit mas minabuti niyang sa may kusina para daw makapag-usap kami ng aking mga bisita. Alam mo Tito Makoy, noong araw na iyon hanggang hapon, pakiramdam ko talaga nasa alapaap ako. Yung masamang pakiramdam ko biglang naglaho, biglang gumanda ang aking pakiramdam. Nalaman ko nitong huli na sinadya pala ng mga anak kong ilihim sa akin ang nakatakdang pagpunta ni Sindong noong 25. Ito'y para sorpresahin nila ako. At noong gabi nang magpaalam na sa akin si Sindong na uuwi na, bigla na naman ako Tito Makoy dinapuan ng kalungkutan. Anak, balik ka dito sa bagong taon anak. Gusto ko anak, magkakasama tayong sumalubong sa bagong taon, kaya anak please, balik ka muli dito sa bahay. Yan Tito Makoy ang pakiusap ko na naman kay Sindong. Ayon sa kanya, titingnan niya raw kung makakapunta siya sa bagong taon. Ngunit Tito Makoy, natuwa ako kasi nung dumating ang bagong taon, bumalik talaga si Sindong. Bagamat hindi namin siya nakasama sa pagsalubong sa bagong taon, ngunit kinaumagahan dumating siya, kaya masayang masaya Tito Makoy ang umpisa ng bagong taon ko. Yung pinakaunang araw nitong bagong taon, malaking katuwaan ang aking nararamdaman. Kasama muli namin siya sa bahay, 10 ng aking mga bisita. Alam mo Tito Makoy, meron akong isang napansin. Yung pakikisalamuha ni Sindong sa mga leader ko sa mga barangay. Ibang-iba ito kung tinitingnan ko sa pakikisalamuha ng mga anak ko dito sa asawa ko. Siguro nga dahil sa politiko akong tao, kaya napansin ko ang bagay na iyon, yung chemistry ni Sindong at ang mga leader ko. Yung mga kasama ko noong
Pasko at sa bagong taon. Kakaiba talaga. Meron ngang isang kapitan ang lumapit sa akin at sinasabi sa akin, tinatanong niya kung bakit daw hindi ko ipinapakilala sa tao si Sindong. Pwede raw itong sumunod sa yapak ko. Sa tingin ko nga, Tito Makoy, pwede, subalit ayoko, Tito Makoy. Kasi baka maging issue at kutyain lang si Sindong sa pagiging walang natapos nito. O kaya yung hindi niya man lang pakakatungtong sa kolehiyo. Alam mo, Tito Makoy, hindi ko kayang makita at marinig na kinukutya ng ibang tao si Sindong dahil sa kanyang katayuan. Bagamat sanay ako sa kung mga ano-anong ibinabato sa akin dahil nga noong nasa politika pa ako, madalas nararanasan ko ito. Subalit, iba pag si Sindong na ang pinag-usapan. Hindi ko kayang tanggapin at marinig ang mga pangungutya sa kanya kung sakasakali. Di ko alam, Tito Makoy, kung bakit ang pakiramdam ko masyado akong nagiging overprotective kay Sindong. Dala ng aking labis na kasiyahan, 2 araw makalipas ang bagong taon, inaya ko kaagad si Samuel na puntahan namin si Sindong sa barberya. Nang malaman ito ng asawa ko, nagpumilit ding sumama kaya kaming 3 ang lumakad. Pagdating nga namin sa barbershop, naroon si Sindong, ang kanyang lola at ang lalaking sinasabi kong tila karelasyon ni Sindong. Ang asawa ko naman tuwang-tuwa kasi liban nga pala sa mga barbero sa barbershop, merong 2 babaeng manicurista dito. Pinamanicure at pedicure ni Sindong ang asawa ko. Kaya naman, Tito Makoy, ang asawa ko, alam mo na, babae, hanggang tainga ang ngiti habang minamanicure ito. Bukod dyan, Tito Makoy, alam nyo po, sa unang pagkakataon, inaya kami ni Sindong na kumain sa labas. Ang buong akala ko pa nga, doon kami kakain sa resto kung saan una ko siyang tinangkang kausapin noon, ngunit iniwan kami ng driver. Kaya inihanda ko ang sarili ko kasi baka maging emosyonal ako kung sakasakaling doon kami kakain. Ngunit, Tito Makoy, hindi kami doon kumain sa ibang resto. Sa ngayon, Tito Makoy, masasabi ko talagang maganda ang pasok sa akin nitong 2025. Masiglang-masigla ako. Mula nang nakakasama ko na si Sindong, nakakasama na ng pamilya ko. Alam niyo po, ang sitwasyon ay parang pinaka-epektibong gamot sa hindi magandang pakiramdam na aking dinaramdam nitong mga nagdaang buwan at araw. Alam niyo po, Tito Makoy, sa magandang takbo ngayon ng relasyon namin ni Sindong, yung mga pakiramdam ko noon na para akong nilalagnat at nananamlay, para siyang isang alikabok lang na inihipan mo, biglang nawala. Ganun na ganun kasi malakas na malakas ako sa pakiramdam ko ngayon. Laking pasasalamat ko rin kasi sa kabila ng aking kasalanan at pagkukulang kay Sindong, narinig din ang aking matagal nang dinarasal. Bagamat hanggang ngayon ramdam ko pa rin na merong kaunting lamig ang pakikitungo niya sa akin. Ngunit, Tito Makoy, ito na yon. Ito yung hinihintay ko. Ito na talaga. Ang tanging isa pang hinihintay ko na lang, Tito Makoy, para ganap kong masabing maganda na at mainit na ang aming relasyon ng aking anak ay yung matulog sa bahay o magpalipas ng gabi si Sindong kahit isang gabi lang, Tito Makoy. Siguro kung gawin niya ni Sindong, maglululundag talaga ako sa tuwa. Sa kabuuan, masasabi ko na maswerte, masaya at matiwasay ang pasok nitong 2025 sa akin. Isang malaking regalo sa akin ang pagkakaayos naming dalawa ni Sindong. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking update. Maraming salamat po at sana magustuhan ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Pablito. Maraming salamat po, Mayor Pablito, sa update na ipinadala mo. Nakakatuwa. Natutuwa talaga ako sa iyong balita sa nangyayari sa inyong dalawa ngayon ng anak mong si Sindong. Alam mo, sinasabi mo dito na hinihintay mong
Gawin ni Sindong ang magpalipas ng isang gabi, kahit isang gabi lang sa bahay nyo. Matutuwa ka, maglululundag ka na sa tuwa. Binabalaan kita, Mayor. Kung matutulog si Sindong sa bahay nyo, baka naman sa garahe mo na naman siya muli patulogin. Patulogin nyo po siya sa silid tulugan ng inyong bahay, huwag na sa garahe. Biro lang yan, Mayor, kasi alam ko namang di mo na yan gagawin. Kaso, pinapaalala ko sa iyo sa pagbibiro kong ito. Yung sinasabi mo nga pala na di mo alam bakit parang overprotective ka pag si Sindong na ang pinag-uusapan. Sa tingin ko, Mayor, hindi pagiging overprotective yan. Overreactive ang tawag ko dyan. Kasi masyado kang atat na atat. Talagang ginagawa mo ang lahat. Gusto mong makabawi, gusto mong bumawi sa lahat na kasalanan at pagkukulang mo sa anak mo. Dahil dyan, nagiging sensitibo kang masyado sa bagay na pag si Sindong na ang pinag-usapan. Ganoon pa man, natutuwa ako at sana magtuloy-tuloy na ang napakagandang relasyon niyong mag-ama. Sa muli, Mayor Pablito, maraming salamat po. Mga kaibigan, ngayon po sa ating shoutout kay Michael II, 1411. Shoutout sa iyo, Michael II. Shoutout din kay Danilo Ganaban, 893. Tama ba ang pagbigkas ko ng apelyido mo, Ganaban or Ganaban? Bibigasin kita bilang Danilo Ganaban. Maraming salamat sa iyo, Danilo Ganaban, dyan sa Ilagan, Isabela. Shoutout sa ating mga kababayan sa Isabela. At shoutout din kay Noel Ortiz, 1906. Sabi niya, shout out everyone. Oh, hello everyone. Shout out sa iyo, Noel Ortiz. At syempre, shout out din kay Victor Bueno 2305 ng Imus, Cavite. Victor Bueno, shout out at maraming salamat. Shout out din kay Edgar Cortel. Shout out sa iyo, Edgar, and salamat din sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Sa muli, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.